Hi guys! I'm Paula. I'm Pam, and we're Two-Piece Chicks! And welcome back to our 29th episode. Okay, so we have a very important announcement to make this episode, guys. So, this will be our last episode. So, this ends the run of Two-Piece Chicks. Yeah. We understand this is very shocking news, no? Parang biglaan kasi parang last week ang saya-saya natin, no? Tapos biglang kasi napag-usapan namin, guys, logistically hindi na kaya kasi marami na kaming ginagawa ni Paula, katulad nung na-share ko last time. I just got this new appointment to an international organization. Tapos si Paula, marami din siyang ginagawa sa work niya. I also have my author stuff that I need to do. And sa totoo lang, ang hirap na kasing schedule talaga. Umaabot na kami sa point, guys, na weekday kami nagfi-film. Yeah. So, and maraming times na rin na hinahabol namin yung recording. True. And it's just, ang hirap lang kasi talagang pagtagpo-tagpuin ng sked. And then there are a lot of things happening in the background din na nag-contribute to this decision na Two-Piece Chicks has basically run its course. Ganyan. Sobrang hirap nitong decision na to, guys. Actually, sobrang reluctant ng producer namin, yung kapatid namin si Alfred. Nanghihinayang siya kasi sobrang dami na naming nagawa simula September hanggang March. It's just 6 months worth of work, pero parang feeling kasi niya sobrang ang dami na naming na-achieve those 6 months. Potential pa. Yes, and ayun nga, so at this point, wala, life happens. Yeah, life happens. Life talaga. happened. Yeah. So, meron lang talagang mga kailangan unahin, ganyan. And as much as we'd love to stay and keep doing this, lalo na sa mga manonood at mga nakikinig sa amin dyan, super sorry talaga, guys, kasi hindi na kaya hindi na siya humanly possible for us. But definitely not closing doors, no? Siguro we will pick up where we left off. After nito, siguro kailangan lang namin ng konting break. But breather, for now, or to mag-set up pa ng kung paano iaayos yung schedules and all that. Yeah, strategize. Kailangan lang namin ng time mag-strategize better for Two-Piece Chicks. So, yeah. So, with that, sabi nga namin, this is going to be our last episode. So, for this episode, ang pag-uusapan namin ay April Fools! Joke lang yun! Ang galing ba namin ni Marte? Oh my God. Ano nyo ba? Sobrang patuloy na kayo luha ko, pero lang siya, dito lang. Ang galing namin umarte. Ang hirap mag-straight face. Parang tango lang ako ng tango kanina. Pero yun, joke lang yun. It's a prank. It's a prank. Dahil nga, April Fool's Special. Ito, episode 29. Ayan. So, bago kami mag-ano dito. Seryoso na to, guys, ha? Okay na. Joke lang yun. Joke lang yun. Let's get that out of the way. We will be here forever and ever. Amen. Yeah. Siyempre, hintayin namin yung sponsorship ni na Jollibee at Pocari Sweat. Correct. Hindi tayo hihinto hanggat wala tayong billboard ng Jollibee. Okay. Perfect. Ayan. So, dahil nga April Fools, guys, we think it's fitting to start this episode with a little history about April Fools. Ito, according sa website ng history.com, ito, hindi siya hindi siya napag-isipan lang. Hindi siya unreliable source. So, history.com to. Okay. So, sabi nila dito, the origins of the April Fool's Day na day is pa rin siya, shrouded in mystery. So, wala talaga nakakaalam. Walang exact origin. Okay. Parang itong mga nakalagay dito, speculations lang siya ng historians based on facts na nag-gather nila during that time. At yung, pinaka make sense sa mga nakalista dito is, kasi tayo, guys, na if you remember your world history, from Julian calendar, nag-switch tayo to Gregorian calendar. So, sa Julian calendar, ang
New Year, guys, ay April 1. April 1 siya originally. Okay. So, nung nag-switch sa Gregorian calendar, courtesy of yung ating King French something. king, oo, hindi na siya nakalagay dito, ayan. Basta sa sa France siya na French siya na king. Ayun, sinwitch niya si Julian calendar to Gregorian. So from April 1 naging January 1. Yung New Year. Yung New Year. At bilang 1582 to, guys, wala pa tong TikTok. Wala pang TikTok noon, walang Facebook. Walang GM. Wala pang GM, walang mga ganyan. So yung yung mga malalapit sa France, sila lang yung nakakaalam na January 1 na yung New Year. Okay. So yung mga karatig bansa, ganyan, yung mga malalayo doon sa kusina, hindi nila alam na nabago na yung New Year. So sila, for a few years, for to celebrate pa rin sila ng New Year noong April 1. Oo. So, eventually, ang tinawag sa kanila, ay nahuli kayo sa balita, April Fools kayo, ganyan. So doon ang speculation ng pagsisimula ng April Fools. Which I think is parang unfair naman kasi hindi naman nila kasalanan na hindi nakarating sa kanila ang balita. Na hindi sila na-inform na walang raven na nagdala ng balita. Walang diba? owl. Walang owl, diba? Walang diba kasalanan ba nila yun? Wala kang, diba? Walang PSA seeking naman. Oo, walang PSA yung hari. O sana man lang nagpadala ng mga umaluhokan para sumigaw para sumigaw-sigaw sa mga barangay na, guys, ang New Year natin, January 1 na. Hindi na April 1. Ayun. So, ayan ang speculated origin nila ng April Fool's Day. Ayan. Okay. So, dahil nga Fools, ayun, nauso yung magpa-prank-prank, tapos pag na-prank ka, April Fools, ganon. Ayan. So, speaking of pranks, ayan, kasi, sa atin kasi, di ko alam kung sa atin parang, sobrang parang nakasama ba sa culture natin yung April Fools? Kasi hindi naman, it's a Western culture. Sa so West parang siya. umabot na lang siya sa atin nung meron ng social media. True. Kasi 'di ba, madami na nagpo-post about it. So I think sa atin noon, hindi natin alam na April Fools ang April 1. True. So unless siguro alam mo yung culture sa US, pero eventually dumating lang siya nung dumating na rin yung social media. Or well, hindi naman siguro sa doon ng social media. Well, actually, ang doon ng social media ay nagsimula sa Friendster. Luma na. So, matagal na rin talaga. As in, pero kasi, nung bata ako, hindi ko naman, diba? Parang wala naman akong alam na April 1 ay April Fool's Day. True. It's not a thing talaga dito. At parang, siya, it's a global, global day siya na pwede kang manloko ng mga tao, basically. Pwede kang mang-prank ng ibang tao. So, actually, nalaman ko lang siya sa CSA na eh. Sa CSA ko na siya nalaman na yung nag-iiwan sila ng yung fart whoopee cushion. Whoopee cushion sa sa mga upuan, yung mga ganyan. Doon ko na siya nalaman na ganun pala pag April Fools. Pag April 1. Pero wala naman akong never ko siyang sinelebrate na ako yung nang-prank. Okay. Ikaw ba nang prank ka ng mga tao? Oo, nang prank ako. And in retrospect, yung mga prank ko na yun, sobrang cringe talaga. Dapat, hindi mo siya dapat pinapaprank. Ito. Ibalikan natin ang mga cringy days mo. Ayan. Ito, meron ako, para sa akin, super super below the belt nitong prank na to na ginawa ko. Kasi ginawa ko siya sa super close na person sa akin. Hindi masasabi kong super close friend. Ang pinrank ko sa kanya is, gumamit ako ng ibang SIM card, so ibang number. Tapos tinext ko siya telling him na na-aksidente ako, tapos wala na ako. Oh my God. Diba? Ang cringe, diba? Huwag niyong gagawin yun, guys. Hindi yun maganda. Lang yun eh. Mga ginagawa yun ng mga main character eh. True. Exactly. That's exactly what I was thinking when I did that. Siguro I was testing paano kaya magiging reaction niya, ganun. Tapos ayun, nag-convo kami via text message. Ano sabi mo kung sino ka? Na sinabi ko na niya ako, tita, ganyan. Ako yung tita, ganyan kasi ako yung kasama niya sa bahay ngayon. Na-aksidente siya, nasa ospital kaso DOA, hindi siya umabot, ganun. Tapos, parang, nung araw kasi na yun, Sorry, onward. Oh my God. Ang pakit kasi talaga, super cringy nitong ginawa ko. Tapos, nung afternoon kasi, nung ko na yun, nung tinext ko siya,
after nun yun, the morning of that day, magkasama kami. As in, kakauwi ko lang, nag-lunch lang ako, tapos naisipan ko siyang i-prank ng gano'n. Hindi ko alam kung bakit, I didn't know better. Super, cringe talaga. As in, wag niyong gagawin yun, guys, pangit. So, ayun, parang ang reply pa niya, magkasama lang po kami kaninang umaga. Ang imposible naman po. Ganyan, ano nangyari? Ganyan. Tapos ang chika ko is nung pauwi, na-aksidente, ganyan. Tapos, ayun nga, hindi umabot sa hospital, ganon. Tapos, excuse me. Ayun, nung hindi na siya nag-reply tumigil yung conversation, hindi na siya nag-reply. Tapos, pumunta siya sa bahay. Tapos nakita niya ako na nandun ako. Super, sa bahay, sa Taguig. Ganyan. Tapos, super, yung iyak niya, nung nakita niya ako, ganyan. Parang may nagte-text sa akin na tita mo, ganyan, na-aksidente ka daw, ganon. Tapos sinabi ko sa kanya, hindi ako yun, joke lang, ganyan. Sinuntok niya, as in, ginanon niya ako sa bayan, ang pangit naman ng trip mo, ganon. Tapos ayun, siya, umiyak siya, ganon. Hayop ka, umiiyak ako sa tricycle, mukha akong tanga, ganon. Tapos gaganunin mo lang ako, ganyan. Wag talaga, guys, it's not a good prank. It's not a good prank. Yeah. Wag. Ganon. So, ayun, in retrospect, sobrang pangit talaga. Na-realize ko pangit talaga ginawa ko. Ayun, isa yun sa mga April Fool's prank na pinul ko. Okay. Bata pa ako nun, siguro mga grade 7. Mga grade 7. Grade 7 first year, mga ganon. Tapos, tawag dito, yung isa pa na ginawa ko na April Fool's prank, college naman na ako nito. I pulled the buntis prank. Buntis ako pregnancy prank. Pregnancy prank. Ayan, na ginawa ko siya sa isang kaklase ko nung college. At itong classmate ko na to is very very motherly siya toward me. Ganyan. Na siya yung klase. Although siguro mas matanda siya sa akin ng siguro mga 1-2 years. Pero yung treatment niya kasi sa friends niya is very motherly ang niya sa friends niya, ganyan. So, ang instinct niya, nung sinabi ko na buntis ako, pinagalitan niya ako, ganyan. Bakit? Ganyan. 4th year na tayo, gagraduate na tayo, ganyan. Tapos, sinong tatay? Guys? So, nag-invento ako ng tatay ko, nung magiging anak ko, ganyan. Saan mo nakilala? Sa bar. Ano ba yan sa bar? Bakit ganyan? Sabi ko, wala, lang kasi nalasig lang ako. Ano ba, pinilit ka ba? Dinrag ka ba? Ganon. Hindi, consensual naman. Pumayag ako, ganon. Asan na? Sinabihan mo na ganito. Yun, hindi niya na ako nire-replyan. Sabi ko, wala na, hindi na siya. Nung sinabi ko sa kanya, hindi na siya nagre-reply. So, I guess, wala na, cargo ko na to, ganyan. Ano ba yan? Ganon siya. Siya parang naiiyak-iyak pa siya, ganyan. Kasi kami nito nag-usap, parang nag-text kami and then nag-usap kami after, ganyan. Tapos doon ko sinabi sa kanya na April Fool's Day. Joke lang, ganyan. Ayun, ganoon din, sinampal niya, pinalo niya rin ako, ganyan. Ano ba yan? Bad joke, ganyan. So, ayan, another bad joke, guys. Never joke about pregnancy, ganyan, mga pregnancy prank. No yan. Ayun, so wala, ewan ko, iba kasi yung pagkakawire pa ng utak ko noon. Na ayun nga, prevalent nun yung main character syndrome ko. Yan, na gusto kong kumuha ng attention lang talaga. Pero ngayon, hindi na ako nagsasubscribe sa April Fools. Yung mga ganong klaseng prank siguro. Pero yung mga katulad nung kanina, kunyari matatapos na yung yung mga ganon. Yung mga ganon lang. Wag naman yung... Well, siguro dahil kasi sensitive topic ngayon talaga ang pregnancy, death, ganyan. Death, also. Yung death, grabe. Wag grabe, iba yun. Ibang level yun. Ibang level yun. Wag I'm yung so gagawin sorry, yun. yeah. And I guess yung sa akin, ako kasi hindi ako nagaganyan eh. Hindi ako I feel like it's so much work to prank people. I mean, I don't find joy. Yung it's a prank. Yung wala siyang joy sa akin. So parang, bakit ko siya e-effortan? Okay. So parang never ako ng prank ng people. Parang hindi rin ako nag-subscribe dun sa, kasi laging ang April Fools dito sa Pilipinas ay lahat ng tao na bubuntis. Diba? Lahat, parang may pregnancy scare. So, and parang never kong na-appreciate yon na kahit prank siya, parang never ko siyang na kahit ako, never kong naisip na gagawin ko yun. Parang ganon. So, hindi ako nang paprank ng tao kasi I don't find joy in
Yun, yung effortan mo, tapos sabihin mo is prank, walang ganon. Pero, ang siguro, yun lang, meron lang mga pranks talaga na below the belt, tulad ng sabi mo, like, yung pregnancy, I mean, siguro merong mas matinding kurot yun sa ibang tao. True. Pero I guess, sa akin, alam ko lang na for some people there, merong kurot. And yung death yun ang lala nun. Parang never kong naisip na gagawin mo yun sa ibang tao. And I was a bad person at some point. Yeah, and very, very main character siya. Like, talaga ba? Parang, wala. Parang cringe talaga siya. Tama na sinabi mo na sobrang cringe siya. Ayun. Truly naman, ganyan. Kahit pa i-justify mo na it comes from a desire to, yung gusto mong makita, yung reaction ng mga tao pag wala ka na. But to deliver it as a prank, parang insensitive. So, correct. No, parang siguro yun it's one of the things in life na hindi natin pwedeng mahanapan ng workaround is how will people react to you being gone from this world. So, ayun, siguro gawin niyo yung ginawa ni Maury sa Tuesdays with Maury na nagpa-living eulogy siya. Nagpa-living eulogy siya. Ganon. Para marinig niya yung mga sasabihin ng mga tao sa would-be eulogy niya. Yun. So, yun. Kung gusto nyong malaman kung anong feelings ng mga tao sa inyo, pwede kayo magpaganon. Pero yung prank kasi sobrang... Or maghingi na lang kayo ng testy. Oh my God, testy! Sa mga sa mga trentahin dyan, alam nyo kung ano yung testy. So basically, that's our, That's our activity na ginagawa sa Friendster. So, hindi ka magko-comment doon, hindi ka magla-like ng kung ano-ano. Ang gagawin mo doon is magbibigay ka ng testimonial. Kaya siya testimonial sa friends mo. So parang i-review ka nila. Correct. Tapos mapopost doon sa profile mo sa Friendster. Kaya ang lagi is laging everyday na lang na ginawa ng Diyos, pengi namang testy. Alam mo ba, sa sobrang desperate ko sa testy nun, meron ako isang kaklase na nilibre ko. Para lang bigyan ako ng testy. Yes. Oh my God. So, ayun, kung gusto nyo malaman what other people think of you, hingi na lang kayo ng testy. Ayan. Testimonial sa kanila. Pauso kaya natin yun sa Facebook, no? Okay. Oo, pwede naman. Or gawin natin siyang rating. People rating. So, i-rate ka ng mga tao ng stars. So, 1 to 5 yung stars mo. Tapos makikita ng lahat ng follower mo kung anong klase kang tao. Depende kung anong rating mo. Facebook, gawin nyo yan. Beta. Kami ang kami ang proponent ng idea na yan. So, dapat may royalty kami dyan pag successful. So, basically, para lang din tayong mga binibili sa Shopee na merong rating. Merong rating. Tapos yung rating mo, pwede mong lagyan ng picture din. with the person. Tapos yung ilalagay ito ng mga friends mo yung pinaka-pangit mong picture. Correct. Tapos minsan may video pa yan kung paano siya pag natutulog siya. Mga ganyan. Ang ganda. Hindi ba violation ng privacy? Ang gandang idea nun. Basically, so pag magpapakilala ka, hi, I'm Paula, I'm rated 4.8 in Facebook. Ganon. May kasamang rating. It's all about selling yourself, guys. Ganon. Correct. Tapos, awardan natin every year ang mga natapos ng year na merong 5 stars rating. Perfect score. Perfect ka, wala kang kapintasan. True. Di ba? Ang ganda nun. Parang hirap i-achieve nung 5. Hindi, depende na yun kung gaano kagandang human. Okay. Pero I think na yan na nagawa na yan sa Black Mirror yung merong rating yung mga tao. No? I think sa episode niya ni Bryce Dallas Howard. Hindi ko kilala yun. Ayun, yung girl na redhead na may bangs. Sa Jurassic World, siya yung girl doon. Siya si Claire. Parang naalala ko siya. So siya yung bida sa episode na yun ng Black Mirror na nire-rate ka. nire-rate yung mga... na parang yung mundo nila is yung doon na nasa virtual. Tapos nire-rate ka ng mga tao. Pero hindi ganun kaseryoso, guys. Yung lang... kasi medyo ominous yung parang lang siya, testy feels lang. Testy feels lang, ganun. So, ayun. So, hindi ako masyadong sa mga pranks. Pero I think isa pa sa mga
I feel na dapat hindi ginagawa is yung cheating prank. Meron bang ganon? Oo, meron yung ipaprank mo yung partner mo na meron kang yung makikipag-break ka basically kasi merong third party. Meron third party. Parang bakit mo naisip yun? Right? So, ibig sabihin, pumasok yun sa utak mo. So, ang dami ng mental gymnastics soon after. Right? So, bakit mo naisip? So, plano mo bang gawin? Ganon. So, hindi siya magandang prank. So, I guess, ang dami kasing prank na below the belt eh. Meron bang prank na maganda? Siguro, I would count as Whoopee funny. cushion. yung mga physical na prank. Pero hindi nakakasakit. Pero hindi siya yung mai-injure ka. Hindi ganun. Katulad ng merong isang content creator na pamilya sila. Tapos ang trip nila, magugulatan sila. Tapos ang gulatan nila is yung party popper. Gets? Yung sa bahay nila, ganun. Pag halimbawa, bigla papasok ka sa kusina, tapos biglang pupunta sa likod mo, ipa-party popper ka. Ganun. Okay. Yung mga ganun. Yung hindi nakakasakit. Hindi nakakasakit, essentially. Nakaka-injure, I mean. Hindi nakaka-injure. Physically injured. Oo. Siguro yung mga messy, ganyan, katulad ng party popper. Minsan nga, merong nakasabit na balloon. Diba, yung hallway. May nakasabit na balloon na merong shaving cream ang laman. Tapos papanain. Okay. Para paglabas mo, bubuhusan ka nung shaving cream. Ganon. Siguro ang downside lang doon, yung cleanup. Yung cleanup, tsaka medyo wasteful siya. Well, true din medyo naman. Wasteful. Ganyan, cleanup. Pero, as long as doon naman kayo sa loob ng bahay nyo nagkakalat at kayo naman magliligpit noon. Carry, ganyan. Ganon yung mga nakakatawa na pranks. Hindi yung emotionally damaging or physically damaging, mga ganyan. Katulad yan, yung mga cheating prank, ganyan. I can only imagine the effect doon sa partner. Naman. Kasi syempre, may na yun, di ba? Magkakaroon na yun ng anxiety kahit nasabihin mo na joke lang, o magkaka-anxiety na yun. Ay, kasi bakit? Bakit mo naisip na ganun? Unless it was all scripted for the clout. For the clout, yes. Pwede rin naman. Pero kung ginawa mo talaga yun na prank as in pure prank, so wala talagang alam yung partner mo, imagine the emotional damage na magagawa nung prank na yun. Ganyan. Meron bang pranks na ginawa sa'yo? Like, meron din bang nag-pull nung same prank na ginawa mo sa iba? Wala namang nag-ano sa akin. Just goes to show that you're a bad person. I'm an evil person talaga at one point. Pero at least ngayon, I've grown into a better person, diba? Siguro ang prank lang na natatandaan ko na ginawa sa akin is yung birthday ko nga. Naalala surprise, mo, no? Yung basically. Yung birthday surprise. Nag-break, tapos magpapakamatay daw. Diyos ko, ayan. So, ayun, super... Well, talaga, may konting emotional damage yun kasi nga knowing that person, talagang may propensity talaga siya na maging super in love sa jowa na kaya niya talagang tegihin yung sarili niya. Ayun, sobrang yung anxiety nga. Pero nung na-relieve naman siya nung birthday surprise naman pala, ganyan. Kasi tulad nga nung nakwento ko ng birthday episode, yung araw na yun super bad trip ako kasi wala talagang nakaalala sa akin nung araw na yun. So, to end that day with that kind of bang, sobrang na sa akin. Nakakatuwa. Ayun. Ayan, yung mga ganung prank. Walang gumawa sa'yo nung nabuntis din, ganyan. Wala akong natatandaan na sinabihan na kasi nabuntis. Alam mo, nung nauso yan, parang, like parang, for me, parang tanga ka na lang kung maniwala kung ka. Hindi mo, yung hindi mo, ano bang English no? Lala akong English. Tanga ka na lang kung you didn't see through it. Yung hindi mo, talaga ba? Parang, saktong-sakto naman, April 1, talaga ba? True. So, parang, at the time, parang, never naging successful yung prank na gano'n sa akin. Kung meron man, I guess kasi hindi naman directed towards me. Like, meron lang mga posts. Diba? Nagpo-post sila sa social media na, ganito, I'm pregnant, ganyan. So, parang, tas ng lahat ng tao, nagko-comment, tas really? At April 1, hello? So, parang for me, parang, hindi na ako para magsayang pa ng energy sa mga ganon. Kasi, parang for me, I can really see through it na, my God, April 1, lahat ng pwede mong hindi paniwalaan ay posibleng hindi totoo today.
Right? Mapopost yan lahat. Oh. Diba? So, ayun, parang never naging successful sa akin kung meron man yung prank na ganon. Like, sasabihin nila nabuntis sila or may something. Although, wala naman kasing gumawa sa akin din. Ang usually na witness ko lang during high school or college, high school or grade school, is yung mga yung whoopee cushion, yung niniiwan sa upuan. Tapos yung mga kape na parang natapon. Okay. Merong ganun yung toy siya na pag pinatong mo siya sa papel, yung para siyang nag-spill na kape. Pero toy lang siya. Okay, yung mga ganon, iniiwan sa notebook iniiwan, 'di ba? Yung mga ganong harmless na harmless na mga prank. Meron pa yung mga toy na mukha siyang urna, mukhang tae. Oo, yung mga fake na poop, 'di ba? Tapos pinapatong sa armchair mo. Oo, tapos yung mga yung mga box na biglang may lalabas na gagamba. Yan. Yung mga uso-uso nun. Yung mga fake ipis, mga fake ahas, mga ganun. Fake na tipaklong. Yan yung mga usong-uso nung high school, which is very, very harmless. Mga harmless gag lang na Oo, na makapanggulat ka lang ng mga kaklase mo. Ganun. So, true. at least naman, very, din naman yung mga kaklase ko nung high school and college, pag nag-April Fools, is ganun lang, very harmless pranks, yung hindi ka masyadong walang emotional damage na kakabit. Yung nagulat ka lang, ganun. Parang basically scare pranks lang din. 'Di ba? So, yun lang ang mga kaganapan nun. And pag April Fools talaga, talagang ino-off ko ang bala kayo dyan. Sige, lahat kayo mabuntis. Bukas na lang tayo mag-usap kung kailan okay ka na. Okay hindi ka na. Hindi na cringe ang pagkatao mo. So, ayun. Meron akong dito, list ng mga possible pranks. And sasabihin mo kung is it a prank or a junk? Basically, kung prank siya na yung matutuwa ka na prank ka or hindi siya magandang prank, basically. Which is junk. Yeah, okay. Junk. So, of course, number 1 na natin is yung pregnancy scare. Junk. Agree. So, tama na yan. I-stop na natin yan. My God, hindi naman biro ang ginagawang biro dapat ang mga ganyang bagay, guys. True. Okay, kung kailangan nyo bakit nyo ba kasi tama na. Laging kailangan ng clout. My God. Mag-post na lang kayo ng mga ganda yung pictures. I-hype na lang namin kayo. Okay. Siyempre, second on the list is death. Junk. Cannot be na yan, guys. Huwag na natin paglaruan ang And we don't want to give that energy to the universe, please. Huwag natin siyang ibigay. Wag natin i-open yung ganong klaseng energy to the universe. Yes, because the universe reflects what you put out there. So, wag po. Tsaka baka mamaya marinig ka ni Lord. Tapos sabihin ni Lord, sige nga, try natin. Kunin na kita. Gusto mo pala eh. Wag ganun. Ang next is mga emergency. I think it depends on the emergency. Like, emergency is, for example, nakabangga ka ng sasakyan. Tapos yung nagpa-prank sa'yo, walang sasakyan eh, no? Ha? Really now? Paano ka nabangga? Nabangga ikaw mismo? Binangga mo? Tumakbo ka? Yun. Kunyari, nakabangga ka ng sasakyan. Or nabangga ka ng sasakyan na lang. Parang mas okay yun eh. Kasi hindi naman lahat meron sasakyan eh. Okay. Tumatawid ka tapos nabangga ka ng kotse. Nabangga ka ng kotse. Pero parang kasi, it flirts with the line between yung death. Yung death. Yung aksidente. Sige, ibahin natin. Emergency like, siguro yung, ito, maganda to. Yung, nasa restaurant ka tapos wala kang pambayad. Yung mga ganyang emergency. Oh my God! Tapos nasa somewhere ka, wala kang cash and all that. Tapos hindi sila tumatanggap ng card, yung mga ganyan. Okay, tapos papupuntahin mo doon yung friend mo to help you. Okay. Well, siya.
Depende Para- kung sinong friend. Depende kung sinong friend eh. Kasi kung close friend yan, I don't think magiging issue. Ganyan kasi willing kasi magiging willing siya na puntahan ka. Pero kung tao yan na hindi naman talaga kayo close. At saka di mo kinakausap. Talaga ba? Ako ang number one mo sa emergency list. As in emergency contact mo ko, hindi nga tayo nagpapansinan. True. Tapos ayun, parang it depends. Prank if it's with a close friend, junk if it's not with a close friend. Agree. Same. Yeah. Next, lalagyan mo ng asin yung kape ng katrabaho mo. Oh my God! So, pag higop niya gano'n, bakit ang alat? Yun. Hindi lang tawang-tawa ako, prank. Same. Yan for me. Same prank. Kasi siguro naman, hindi naman lalagukin ng katrabaho mo yung yung kape niya ng isang shot para ma-endanger naman yung sarili niya. Kasi syempre, unang ganun pa lang, matakalat. Diba? Yan. Okay. Same tayo, prank. Nakakatawa yun. Parang gusto kong gawin yun. Magbabaon nga ako ng iodine salt sa sa office. Sila na parang, guys, gusto nyo na sugar. Okay. Next. Lalagyan mo ng googly eyes lahat ng gamit sa office. So, yung stapler niya may googly eyes. Yung monitor niya may mata. Prank. Di ba? Funny nun. Ganon mag-prank. Di ba? Funny yun. Gawin niyo yan sa mga katrabaho niyo. Sa National Bookstore, merong nabibiling googly eyes. Bili kayo ng googly eyes. Next. Funny. Babalutin mo lahat ng gamit ng katrabaho mo. Anong gamit? Wrapper. As in yung cling wrap? Hindi, yung wrapper ng kunyari gift wrap. Ang effort, pero prank. Yung monitor niya nakabalot, yung table niya nakabalot, yung upuan niya nakabalot. Di ba? Ang effort doon, pero nakakatawa yun. Funny, di ba? Funny siya. Yan. Ayan, ano pa bang nandito? Baka yung kasi dito eh. Okay. Isa sa mga nakalista dito is mag-i-email ka gamit yung computer ng katrabaho mo. Mag-i-email ka ng blast na manlilibre ka. Nakakatawa yun. Sa akin, junk yun eh. Hindi, natawa lang ako. Pero junk. Huwag kang gagawin yun. Kasi guys, number one, that's a security breach. You're not supposed to use your workmate's computer. Yes. So, in the first place, dapat hindi ka nakaka-access doon dahil dapat lahat kayo naglalak kayo ng station pag aalis kayo. Alam mo, yan? Parang low-key ginagawa siyang punishment sa mga taong hindi naglalak ng PC. Kasi dapat guys, kada tatayo kayo, magsi-CR kayo, iwanan nyo yung laptop nyo, ilalak nyo. Yes, that's security policy everywhere, guys. Sa amin kasi, parang pag may nakikita ng ganun, magchat-chat sa GC. Okay, lunch on me. Yung mga ganyan. Libre ko kayong kape. Yung mga Tapos ganun. hindi naman pala siya yung Kasi hindi siya yung nag-type. Pero yun nga, ginagawang punishment para matuto, next time kailangan nilak mo na yung PC mo. But that's junk nga, junk. Pero hindi maganda yun. Pero mag-lock din naman kasi kayo ng PC nyo. Okay. Ayan. So that is, for me, an unnecessary form of punishment. Siguro, sabihan mo na lang, ganyan. Kasi ang proper punishment doon is bigyan mo ng warning, mga written, diba, mga documents sa office, mga ganun. Pero yung papalibre, Diyos ko, junk for me. Okay. Next na naisip ko, papalitan mo yung mayonnaise ng toothpaste. Okay. Siguro ang downside lang nun is magastos yun. Hindi mo na mababalik yung toothpaste. Hindi mo na mababalik yung toothpaste. Siya, wasteful. Pero funny. Funny yun kasi, bakit minty fresh yung sandwich ko? Diba? Funny yun. Funny. Prank for me. Funny yun. Ano pa bang naiisip ko na? Meron ka bang naiisip na Wala nga naiisip na usually kasi yung mga food yan na sinasubstitute eh.
Ano pa bang mga na yung hindi mo ine-expect na nandun siya, tapos sinasubstitute, wala na akong maisip. Pero ang pinakamaganda talaga yung mayonnaise and toothpaste. Ayun. Pero paano mo kaya? Kasi ang sayang, ang aksaya kasi sa toothpaste. Oo, diba? Kasi kailangan madami para mukha siyang mayonnaise. Pero ano kaya pwede mong gawin doon? Like, gagamitin mo pa din ba siya as toothpaste after? So mo na lang yung toothbrush mo doon sa garapon ng mayonnaise. Oo, pwede naman. So yun, ganyan ng mga harmless pranks, guys. Yung, kasi 'di ba dapat sa pag nagpa-prank kayo, pati yung pinrank nyo, matatawa din. Hindi kayo lang yung happy. Hindi lang kayo yung natawa. Kasi kung kayo lang yung natawa, pambubuli ang tawag dun, guys. Yung bullying yun. Tama yun. Yes. Tama and bullying is not tolerated na talaga. Correct. Huwag kayo mambully. Huwag kayo mambully. At saka hindi ko gets yung rational behind bullying. Galit ka sa akin dahil hindi mo gusto yung itsura ko? True. Ganon, di ba? Alam mo, yung mga bully, mga main character yung mga yan eh. True. Totoo. Yung mga nambubully. Kulang sa aruga yung mga kulang yan. sa aruga, pwede rin kulang yung baon nila. kasi diba yung kumuha ng lunch money ng ibang tao. Alex, bakit kayo ganyan? Dapat hindi kayo ganyan. Kulang kayo sa pansin, mga KSP. Mga hindi love ng mama. Hindi kayo love ng mama niyo. Next, meron akong question. Ang question ko is, pag meron ka bang prank na pag ginawa sa'yo, hindi, parang FO na kayo. Hindi mo siya mapapatawad ever. Na prank? Pag ginawa sa'yo. Ito, siguro nung time nung pandemic, pag pinrank mo ko na positive ka. May COVID ka. Na may COVID ka, tapos meron tayong close contact. Oh my God. Ganyan. Bakit? Anong mental gymnastics na naman ang gumagana dyan sa utak mo? At kailangan paglaruan. Kasi hindi yun, lalo na nung kasagsagan ng COVID, hindi siya biro. True. Hindi siya biro, guys, na meron talagang went through hell nung time na yon na as in nagkakaubusan ng, 'di ba, ng beds, 'di ba, ng oxygen. Tapos ginagawa mong joke. Truth. Pangit ng humor mo talaga. It's not even humor eh. Parang, 'di ba, talagang na yun. Bakit ang utak mo? Oo. As in, there's something wrong with you. Wrong with you. Pag ganun ka, like, mag-isip na ipaprank mo yung tao about something that everyone is scared of. Panicking about. Oo, panicking about at the moment. Tapos, ipaprank mo lang. No. Yeah. Magano na lang kayo, maglagay na lang kayo ng googly eyes sa gamit ng katrabaho. Gagawin ko nga yan. Tapos meron pa ako nakita nun, siya, bumili siya ng mga maliliit na ducks. Maliit lang siya, ganito lang siya kaliit. Tapos kinalat niya sa buong office. Like, yung monitor ng katrabaho niya, may 3 ducks sa ibabaw. Ganong mga prank, mga harmless prank ang natin. Dapat champion natin ngayong April Fools. Tatawa pa rin ako dun sa yung asin sa kape. Asin sa kape. Tapos ang maganda dun, yung in-offer mo pa sa kanya, sugar. Yung in-important mo, yung nilagay mo talaga siya sa packet ng sugar. Sugar. Tapos ba't ang alat? Ang alat nung kape ko. Ayan. Ako, pag ikaw, anong hindi mo mapapatawad na prank? Ako talaga yung cheating. Yung cheating. Talaga siya? It's talaga for me. Kasi, lang siya, it will create a lot of anxiety. Lalo na ako as an overthinker. Kasi, di ba, sabi ko kanina, again, paano mo naisip yun? Right? Imposibleng naisip mo lang yun out of lumabas lang sa utak mo. 'Di ba? Merong talaga yan. For sure merong trigger yan or may subconscious yan. Oo. May something around it na hindi lang basta mo siya naisip. So yun, hindi ko siya mapapatawad kasi lalo na pag ginawa sa akin, ginawa yun sa'yo ng jowa mo currently. It's talaga. Parang hindi magandang joke talaga siya na hindi, parang kahit sabihin mo sa akin yun na agad-agad na joke yun, parang, no. May lamat na. Hindi kita mapapatawad talaga, as in,
bye. Mm. Magbabay na kapag-break. Pero hindi, pangit kasi yung mga ganong joke na nagkikreate siya. Aside from yung yung physical yung mai-injure ka physically. Yung emotional damage. Emotional damage. Yan. Emotional damage. Yun. Yan ang, Dapat hindi natin yung ginagawa. Truth. Okay, so meron ka pa bang i-share ng mga pranks na mo na naisip mo? Siguro yung ginagawa natin nung 90s, nung mga grade school, high school tayo na nagdidikit ka ng kick me sign sa likod ng kaklase mo. Kick me. Kick me. Oh my God, tapos pa yan? Very subtle pa yan. Yung kunyari akbayan mo. Ay, kumusta? Tapos merong kick me sa likod mo. Tataka ka bakit ka tinatadya ka ng mga tao. Merong kick me sa likod. Pero never kong ginawa yan sa iba. Parang meron lang. Okay. Nakikita ko lang din yung mga klase ko. Oo, mga prank na ginagawa nila doon. Tapos meron din yung na tinatago nila sa bag ng kaklase nila yung mga gamit sa classroom. True. Ganon. Naalala ko, kunento to ni Kuya. Siya dito ang lala na guidance siya. Oh my God. Kasi si Kuya, borderline bully din yan siya. Pero makulit lang kasi talaga si Kuya. Makulit. Meron siyang kaklase nung grade 7. Grade 7, new student. Kasi di ba grade 7 tayo nag-start sa CSA? Grade 7, tapos lumabas yung grad pic. Yung di ba may grad pic tayo grade 7? Tapos lahat tayo merong ganon, di ba? Yung framed na grad pic. Ang kinuha niya yung grad pic ng kaklase niya. Tapos? Nilagay niya sa ibabaw ng board. Oh my God! Di ba yung board natin merong crucifix yun? Doon niya pinatong sa ibabaw ng board. Ang nangyari, dumulas yung grad pic. Ay, di nabasag. Pumasok sa loob ng board. Okay, kasi may gap sa likod. May gap sa likod. Hindi na siya nakuha. Ever? Oo, yun. I think, kasi parang pinareprint na lang yung grad pic. Di nung binaklas yung blackboard, nandun pa yung Oo. Kasi whiteboard na ngayon di ba? Doon. Ay, talaga? Whiteboard na. Baka nakuha na. Oo, nakuha na. Oo, ang lala talaga. As in, malala guidance talaga si Kuya nung pinatawag si Mama. Kasi galit na galit yung nanay nung estudyante. Although friend naman niya yun. Okay, friend naman niya. So, nagalit lang talaga yung nanay. Yeah. Tapos, meron ako naisip na prank. Ito ginagawa to ng isa sa mga direct report ko siya. Shoutout sa'yo, Ricardo Libaw. Si Rick, yan siya. Part siya ng team ko dati. Tapos ang tama niya, ang amats niya, ay mang-mess up ng Bluetooth mouse. Alam mo ginagawa niya? Pinagpapalit-palit niya yung dongle ng mga mouse. Sabi ko, nasan yung mouse ko? Tapos, ibang computer na yung gumagalaw kasi yung mga dongle, pinagpapalit-palit niya, ilalagay niya sa ibang PC yung dongle. Nalaman namin na siya yung gumagawa nun. Kasi, yung computer niya lang yung gumagana Yung mouse niya lang yung tama yung galaw Sa aming tatlo yung mouse namin, kabit-kabit, hindi ibang computer. Alam na namin. Alam talaga namin na siya okay na napagpalit namin. So, mahilig talaga siya. Ang amas niya talaga, Bluetooth mouse. So, merong time, ang ginagawa naman niya, binabaliktad niya yung battery ng mouse. Para hindi gumana. Oh my God. Tapos parang, syempre, sa funny. As a normal employee, hindi naman automatic na meron kang, AA battery sa bag mo, di ba? Diba? So parang, na yun, ang hirap na nun, kasi syempre, pupunta ka na ng convenience store para bumili ng battery. Yun pala, baliktad lang yung battery mo. Tapos, hindi niya yun sasabihin sa'yo until ma-discover mo. Until nakabili ka na ng battery everyday. Totoo. Dahil doon, kaya lagi akong merong default na AA battery sa bag ko. Dahil doon sa kanya. So, yun ang amats niya. Laging Bluetooth mouse ang amats niya. Kasi syempre sa amin, ang hirap kasing hindi naka-mouse Oo naman. Sa finance, parang Excel ka, mas madali talagang may mouse. Well, I think kahit saan naman, ako din hindi ako nagtatrackpad okay. So, yun, parang halos lahat ng tao talaga sa office naka-mouse. Kaya yun ang amats niya.
I mean, nakakatawa naman din. Ano ba't nangyari sa mouse ko? Tapos ibang computer yung nagalaw. Oo, parang bakit ganun yung galaw ng mouse ko? Hindi naman ganun yung movement ko. Very harmless din naman yan siya. Very harmless. Yun nga lang, merong konting inconvenience yun sa part nung na-prank. Pero harmless naman, generally harmless. Oo. Kasi parang pati yung pagbaliktad ng battery, naisip niya eh. Oo, grabe yun ang effort nun Oo, binabaliktad niya yung battery. As in, shoutout sa'yo, Rick. Sana okay ka pa. Amats niya, no? Pero nakakatawa din naman ng mga ganyang prank sa office, mga pampabuhay ng mga nakakaantok na araw kasi mababad trip ka sa katrabaho mo ba, pinapakailaman yung Bluetooth mouse mo, mga ganan. Nakakatawa din naman ang mga pranks. Well, ito din yung isang prank na din siya, low-key security breach kasi nga papakailaman mo yung PC ng katrabaho mo. Yung palitan mo yung screensaver niya ng sira yung na mukhang basag yung basag yung monitor. Mukhang basag yung monitor. Oh my God. Ang naalala ko naman sa ganyan, yung papalitan mo yung screensaver ng phone ng ng kaibigan mo. Yung magugulat siya, biglang mukha mo yung screensaver niya. O minsan nga selfie niya. Selfie niya, yung mukha niya. Kasi si kuya ganun, pinapalitan niya yung Pero nung katrabaho dati, ginawa niya yun sa akin. Kasi yun yung time na, naalala mo yung Samsung na J na phone ko. Yun, bago lang siya noon. Kasi syempre, di ba, pa siya. Dahil nga, nung time na yun, relatively is, siya, parang high-end, eme-eme, ganyan. Tapos brand new kasi yun. Siyempre, enjoy akong gamitin, ganyan. Nasa pantry kami nun eh. So, iniwan ko yung phone ko sa table namin, sa pantry, kasi bibili ako ng food ko. Sabi ko, wait lang, bili lang ako food, iwanan ko lang. O sige, pagbalik ko dun sa yung mukha niya na, yung screensaver ng phone ko. Sabi ko, ba yan? Nauna ko pang binyagan ng mukha mo yung cellphone. Merong mga ganyang lagi, kapag sa office, yung pag naiiwan mo yung phone. Kasi, di ba, kahit nakalock yung phone, pwede mong gamitin yung camera. At least sa Apple, pwedeng ganon. So, magugulat ka na lang. Merong time na nagulat ako, bakit ang daming video ng mga tao ko? Tapos, merong isa doon, shout out po kay Miss Paula. Sabi ko, ano ba itong mga to? Shout out ako sa sarili mong cellphone. Ayun, yung mga nakakatawang pranks. Ano bang hinahanap mo dyan sa cellphone mo? Yung mga prank. Ay, mga prank. Taon-taon pa rin ako dun sa i-gift wrap mo lahat ng gamit. Sobrang Ang effort nun. Sobrang effort. Nakakatawa yun. Oo, pero ang funny nun. Lalo kung ma-pull off mo na yung niya, yung swivel chair niya, yung nakabalot. True. Speaking of gift wrap, nung last na, 'di ba, nung Pasko. So syempre may mga exchange gift, ganyan. So may wishlist kami noon. Doon sa isang klase, meron akong co-educator na ang nilagay niya doon sa wishlist ay surprise me. So hindi siya naglagay ng item, sabi niya surprise me na lang. Alam mo kung nung niregalo sa kanya nung scholar, daspan tsaka walis. Tapos naka-gift wrap ng tight yung so alam mo talaga kung ano siya. Anong laman? Kung daspan talaga walis, sabi daspan nung Christmas party namin, sabi nung scholar, magaling ka pong educator, pero ngayon po best in sweeping ka muna. Ang funny, tawa talaga ako dun sa regalo niya. Talagang effort, yung pagkakabalot. Yung pagkakabalot, talagang nakakahiya siyang dalhin. Yes. Pag nasa labas ka, ganon. True. So, dapat ganyan ang mga natin. Ang mga pranks natin. Dapat hindi masyadong nakaka-inconvenience sa ibang mga tao, no? And at the end of the day nga, yung kayong dalawa, yung matatawa. Oo. Hindi lang ikaw. So, I guess ang natin, mag-suggest tayo ng gagawin nilang prank. Ako, ang number 1 suggestion ko talaga ay yung Googly Eyes. Googly Eyes. So, mura lang ang Googly Eyes, guys. Siguro mas mura pa kung sa online nyo bibilin. So, I think yon magandang prank yon. Yun na lang ang gawin nyo. At least yun, mas mas matutuwa pa yung mga taong makakita nun kaysa magpanggap kayong buntis.
True. Ikaw, ano suggestion mong prank? I stand by the asin sa kape. Asin sa kape. Okay. Try niyo yan na. Tapos pwede rin namang, kasi pag, ang sasabihin ko sana, pwedeng magic sarap eh. Pero iba na kasi yung niya, itsura niya. At least yung asin mas malapit sa Sa asukal. Malapit sa asukal. Siyempre yung iodized huwag naman rock salt. Wag rock salt. Obvious naman. Iodized. Iodized. Okay. So, ayun ang namin, suggestion namin gawing pranks. Tapos, kapag successful kayo sa prank nyo at nakainom yung kaibigan nyo ng maalat na kape at merong mga googly eyes sa office nyo, sabihan nyo kami. Okay. Yan ang masayang April Fool's Day. Yan ang masayang April Fool's. Comment nyo sa baba kung paano nyo gagawin yung ilalagay sa packet ng white sugar yung asin. Yung asin. Best practice sharing tayo para yung iba alam din kung paano gawin yung prank. Okay? So, ayan. So, na tayo? Final lesson. Dapat may lesson tayo dito. Syempre, kahit naglokohan tayo, diba, dapat may lesson pa rin. May lesson tayo. Okay. So, ang tamang parameter po ng pagpili ng nakakatawang prank is it's not supposed to be emotionally damaging or physically damaging. Minor inconvenience lang as much as possible ang makukos niya dun sa ipaprank nyo. Minor very, very minor lang. At most importantly, dapat kayong dalawa yung matatawa. Oo, kasi correct. kung ikaw lang yung natawa as yung prankster, bullying ang tawag dun. Correct. Yes. Tama yun. I second all of the motion that was mentioned. So, yun na nga. I second the motion. And then, I guess, ang sa akin lang din, kung ang inaisip nyong prank ay hindi naman maganda, wag nyo nang gawin. Yes. So, hindi naman requirement na lahat tayo ay magpaprank sa isa't isa, no? Kasi, again, hindi naman point sa langit kung meron kang participation sa April Fool's Day. So, again, ang April Fool's Day ay pumatak siya ng, hindi, April Fool's ba yun? Hindi. Itong episode na to, this episode is pumatak din siya ng Easter. Pero hindi na siya Sunday. April 1 O Sunday, pero hindi na siya yung April 1, April Fools talaga. So yung labas nito ay tapos na yung April Fools. So sana wala kayong na damage emotionally or physically. Correct. And then kung Easter Sunday to, magsimba ka din. True. Oo, para kung meron kang mga nagawang kasalanan nung April Fools ay mag-sorry ka kay Lord. True. Okay, magsimba ka. Nandoon ang langit points, guys. True. Doon kayo makakuha pala ng langit points. Okay? And then, sana happy kayo. Hindi, we are ending this episode. Again, ang aral lang naman na gusto naming sabihin sa inyo is always wag kayong maging inconvenience sa ibang tao. Correct. Okay? So, and kung alam nyo makakasakit kayo, wag nyo nang gawin. Okay? Yes. Okay. And again, kung umabot ka sa episode na to, okay, ang ilalagay natin sa comment ay It's a prank. It's a prank! Perfect. Lagay mo sa comment dyan. May attendance tayo, okay? So, comment mo dyan. Like, share, subscribe, and i-share mo ulit. And i-like mo ulit. Don't forget to comment nga, it's a prank. For attendance check. For attendance check, humans, okay. Please follow instruction. It's a prank. Yeah. It's my apostrophe, okay? Dapat tama ang grammar natin. Correct. Hindi po counted ang attendance pag wrong grammar. Wrong. Pag wrong gramming, mali. Hindi counted. Hindi ka counted. Okay, so dapat tama ang grammars natin kasi we're intellectual peoples here. Yes. People. Doon palang mali na. Hindi ko napansin. Okay, mali pala. Hindi pala Intellectual people here. Okay. So, yan. At nandoon din ang langit points kapag nag-attendance kayo. Nag-attendance kayo. Yes. Isasama namin kayo sa prayers namin. Yes. Okay? So, with that, we're ending this episode. Again, mag-follow kayo, okay, sa lahat ng platforms para updated kayo every time meron kami upload kasi hindi pa to last. Yes. This is very definitely. Oh my God. Wrong grabbing. Erase. Ulit. Actually, tama siya eh. Tama yun. Tama siya. I don't know. Kasi bobo ko eh. Wrong grabbing ako eh. Awkward lang siya pakinggan. But this is definitely not the last episode. Correction tape! Okay. Yun, joke lang po yun. So, ayan. Again, attendance check. It's a prank. Para meron kayong langit points. At syempre, wag pagod
Nag-glitch na eh. Yung tumatalon na yung CD. Kundi lang makaka-relate kasi tumatalon na yung CD Sa mga tito-tita natin dyan, nanonood ng DVD dati. Pag tumatalon yung kailangan mo munang i-wipe. Kailangan mo yung balik ulit. Tumatalon na po eh. Parang gas-gas na po yung namin, CD namin sa utak. Ano sabihin mo na? Ang haba nung outro natin, sis. Yung dapat sana tama sa oras dahil sa outro nag-overtime na naman. Okay, so don't forget to share guys para dumami pa tayo dito at magbardagulan, ganyan. Mag-prank nang matutuwa tayong lahat. Hindi Prank lang responsively. yes, ganyan kasi And moderately. with great power comes great responsibility, sabi ni Uncle Ben. Okay, Ayan. with that, we're ending this episode again. Thank you so much. See you sa next one. Bye! Bye!